Hello, good morning. Merry Christmas mga ka-awesome mommies and awesome kids out there. So ngayon, early in the morning is maaga nga kaming pumunta sa barber shop ni Ethan para magpagupit. So actually, kagabi pa lang is kinukondisyon ko na yung maliit na bata na maging good boy siya sa pagpagupit niya sa kanyang barbero. And pang fourth time na niya na bumalik dito sa barbershop na ito, which is located siya sa Magalang. At kung makikita ninyo, from our house hanggang sa bayan is malayo din ng konti. On our left side nga pala, ayan pala yung Saint Bartolome Parish Church dito sa Magalang, Pampanga. After kasi dyan ng church na yan is yung barbershop na ni Ethan kung saan ko siya dinadala para pagupitan siya. Medyo kampante na ako dito dahil nga nakilala na siya dito. Minsan nga tawag sa kanya Koreano, minsan Inglesero dahil nga minsan nagsasalita nga siya. Minsan kapag talagang nai-irritate na siya is marami siyang sinasabi na hindi namin maintindihan. So ayan na yung Miranda's Barbershop. So yan, kung makita nyo dyan mga mommies, ayaw niya talagang magpabalot ng tela. Even nga sa pagtulog niya is ayaw niyang magpakumot. I don't know why. Baka talagang ayaw niya talagang balutin yung katawan niya ng mga tela. Siguro ayaw niya yun talaga. So siguro sa mga ibang mommies dyan, ganun din po kayo. Especially sa mga babies ninyo or sa mga babies din natin. So ayan. Yay! Actually masaya ako dyan dahil walang higpit yung pagkakahawak ko. Wala na rin humahawak sa kanya sa ulo, sa paa, sa kamay. Actually, dati naalala ko 4 kaming humahawak sa kanya. Sobrang gulo niya, sobrang likot niya, at umiiyak talaga siya. Nakakaawa na talaga na to the point na ayaw ko na or stop na. Kasi from the start pa lang nagugupitan siya is umiiyak na siya. Pero dito, medyo may konting likod. Pero habang kausap ko nga si kuya, at least sabi niya sa akin, ate, hindi na siya magulo at hindi na siya umiiyak. Sabi niya, medyo kasi sensitive yung mga awesome kids po sa mga gamit na hindi talaga sila sanay. Especially yan, yung mga razor na yan, para kasing nakikiliti sila or ayaw talaga nila yung sound. Di ko alam kung natitikal sila or nai-irritate na rin sila. Napansin ko nga kay Ethan, kapag ginagamitan siya ng scissors, medyo hindi siya makulit. Hindi siya makulit or hindi siya magulo. Pero pag razor na yung ginagamit ni kuya, ayan, talagang sobrang nakikiliti. It's because of the sound and di ba nagbabibrate din yan sa ulo. So at least hindi na siya umiyak dyan. Pero medyo yan, yung ulo niya is inaano niya, siguro sobrang nakikiliti nga siya. So yan, masaya talaga akong i-share to, yung process na to na at least konting-konti na lang siguro. Sabi ko nga kay kuya, mga 5 or 6 times pa nabalik namin sa kanya is ano na ni Ethan, kumbaga makakonquer na niya yung pagpapagupit, diba? So ayan, medyo siguro makati na dahil nga marami ng buhok na nakadikit sa kanyang katawan at sa kanyang mga damit. Ayan, kinakamot na niya yung kanyang legs, kaya kailangan ko nang hawakan yung kamay niya. Medyo minamadali na rin ni kuya yung paggugupit sa kanya dahil alam na niya na sobrang nai-irritate na siya. Pero at least hindi na siya umiiyak at hindi na siya sumisigaw ng no. And ayan, sinasabi niya after tapos ni kuya, actually naalala ko pag tapos na yung gamitin niya yung razor na yan, sasabihin niya, let's go home. So, nagpapauwi na siya dyan. Sabi ko, it's not yet finished. So, kailangan gwapo ka pagdating sa New Year. Sabi ko, at maraming matutuwa dahil nga, yun, alam namin, sobrang hirap po na, yun, pagupitin talaga siya. And at least kay kuya, alam na niyang i-handle. Nilalaro niya. Sasabihin niya, oh, this is a small airplane. We have to put it in your hair. So, alam na niyang laruin si Ethan. Kaya sobrang kampante ako sa kanya. Ayan.
So at least dyan makikita nyo mga mommies, medyo sanay na siya sa razor. Siguro next time na balik namin, okay na talaga siya. And next time na balik namin, ititrain ko naman siya paano isuot talaga yan, yung tela na yan, para hindi naman talaga siya totally ma-irritate. Kasi kapag yung buhok nga naman is pag nalaglag yan sa katawan natin, sobrang kate. Kaya nga kanina, umuwi talaga kami. As in, inalis namin yung damit niya and yung diaper niya at saka yung pajama niya para hindi siya mangate. So, kasi medyo malayo nga yung barbershop na pinuntahan namin sa aming bahay. Ayan na yung scissor. So, dyan medyo hindi na siya nga makulit. Parang sanay na siya dyan sa scissors na yan kahit nga medyo malaki at may kalakihan, nakakatakot nga. Pero napaka-professional ni kuya dahil nga sanay na rin siyang manggupit. At sobrang kampante nga ako sa kanya. Paano niya din i-handle si Ethan. At dahil nga alam ni kuya yung case ni Ethan, in-explain ko nga kay kuya na yung case nga ni Ethan. So at least na-handle niya ng maayos. Yan, kahit makulit, yung napapantay naman niya yung gupit niya, di ba mga mami? So, salute talaga kay kuya at saludo talaga ako sa iyo sa pagtatyaga mo sa anak ko. So, maraming salamat kuya. Ayan na naman ang razor. Diyan, talagang natitikal talaga siya dyan. Nakikiliti talaga siya. Tumiiwas. Sa mga mamis dyan, alam ko po, mahirap talagang mag-alaga ng awesome kids natin. Pero alam ko na kaya natin yan at malalagpasan natin yan. Kasi si Ethan, marami din ang nagtatanong bakit siya nagkaganyan. Actually, mamis, napansin ko lang yung baby ko, 1 year and 8 months na siya noon. Maraming red flags na akong nakikita. At the same time, di pa siya na nakakapagsalita. So, totally wala siyang word na sinasabi. Pero at least, happy po ako ngayon dahil nga nakakapag-communicate na kami. Nasasabi niya na yung gusto niya at hindi niya gusto. Nagagawa niya rin yung mga bagay na pinapagawa ko sa kanya. Yung mga simple instructions ba? Like, iligpit mo yung toys mo, isara mo yung pinto. Yun, nagagawa na ni Ethan. Ayan, so, tumulong na yung lola niya dahil nga gugupitin na sa harapan. So, kailangan talaga ng assistance dahil nga malapit yan sa mga mata niya. So, kailangan namin siyang alalayan dyan para at least safe naman siya. Mamaya, papakita po namin yung finished product niya. Para talagang finished product talaga na. Sobrang gwapo at sobrang linis ng gupit niya ngayon. So, at least, yan, medyo matagal pa bago humaba, baby. So, kaya pa natin yan, no na? So, I hope na nag-enjoy po kayo sa aming mini vlog. Ayan. Sabi ko nga kay kuya, medyo i-trim pa niya yung sa harapan. Para at least hindi siya, hindi sagabal sa harap nga niya kapag meron siyang ginagawa or kumakain siya. Ayan umiyak siya dyan. Sobrang irritated na yung batang maliit. Finally, ito yung bagong look ni Ethan. Like and subscribe. Thank you. Bye!